Okay, so after the polygons, meron naman tayong tinatawag na quadrilaterals. So, when you say quadrilateral is a two-dimensional polygon characterized by four straight sides, four vertices, and four interior angles. So, as long as meron siyang apat na sides, consider siya as quadrilateral. So, marami nga lang iba't ibang katawagan depende kung ano yung magkakaparehas, kung ilang sides, kung ilang angles ang magkakaparehas, and so on. So, dito, the sides connect sequentially to form a closed geometric figure. So, hindi kailangan na, or hindi as long as meron siyang apat na sides, quadrilateral na agad. So, dapat na close din basically yung geometric figure na yon. Pwede nating sabihin kasi, so, four sides. So, four sides siya of any orientation. Tapos, hindi naman nagsara. So, pag hindi nagsara, hindi siya counted as plane figure or geometric shape. It can be any length ng bawat side. It can be of any orientation as long as makakabuo siya ng isang closed geometric figure. So, ito yung iba't ibang klase, no? So, pag sinabing quadrilaterals, ito yung mga common shapes na merong apat na sides. So, nandito na yung mga kilala natin, square, rectangle, rhombus, trapezoid, and so on. So, as long as apat yung side nila. So, unahin muna natin ito. So, ito ay actually isang special type of quadrilateral. So, ang tawag natin sa kanya ay tangential quadrilateral. So, ibig sabihin, siya ay isang quadrilateral na nabubuo kapag kasi meron tayong circle sa kanyang loob. Pag nag-drawing kayo ng tangents, so apat na tangent sa circle na yon, tapos in-expand natin yung length such that mag-converge yung mga tangents na yon at makakabuo ng isang quadrilateral. So, yun yung tinatawag nating tangential quadrilateral. So, eto actually isang special case kasi meron din tayong tinatawag na bicentric quadrilateral, no? Siya ay isang quadrilateral basically na pwede kang maglagay ng circle sa loob, tapos pwede mo rin siyang ilagay dun sa loob ng isang circle. So, parang ganito yung itsura. Imagine niyo na lang, etong buong yan, nilagay ulit sa loob ng isang circle. Kapag na-satisfy ito yung criteria na yon, pwede siyang magkaroon ng in-circle at pwede rin siyang magkaroon ng circumcircle. So, yun yung tinatawag nating bicentric quadrilateral. So, ito yung mga formulas natin para sa kanya. So, yung area ng quadrilateral na yun, so equal na lang siya sa square root ng side A times side B times side C times side D. So, take note, special case to know, hindi ito applicable sa lahat ng quadrilateral. So, pwede lang siya kay bicentric quadrilateral. So, yung ating S dito, ito pa rin yung ating semi-perimeter. So, semi-perimeter, add nyo yung A plus B plus C plus D, and then divide by 2. So, dito ang isa pang special characteristics kung kailan natin magagamit tong formula na to, kapag yung ating opposite sides, opposite tangents ng ating circle ay equal. So, ibig sabihin, pag pinaga nyo si A plus C, equal siya dapat yung sum ng B plus D. And then dito tayo sa mga common na plane figures natin with four sides, no? Siyempre, nandito si rectangle. So, sa rectangle, lahat ng kanyang interior angles ay 90 degrees or perpendicular. Ang pinagkaiba lang, let's say meron siyang side na mas mahaba dun sa ibang sides. So, for this case, kung etong side na to ay side B, dapat eto, side B din siya. So, yung dalawang sides na yan, basically, ay parallel din to each other. So, same with this. So, kung A etong side na to is equivalent din kay A, tapos silang dalawa ay parallel to each other. Now, if you want to compute for the area, multiply nyo lang. The longer dimension times the shorter dimension. So, dito kasi, pwede siyang length times width, pwede siyang base times height. So, however you name yung sides ng ating rectangle. No? And then, yung perimeter niya naman, so basta in general, pag sinabing perimeter, ipag-add nyo lang lahat ng lengths ng height. So, dito kasi, ito ay A din sa taas. Dito rin naman ay B. So, pag pinag-add nyo, yung sides niya, dalawang A tapos dalawang B. So, ito yon. And you can actually factor this. So, pwede rin namang 2 times A plus B. Pwede rin ganyan. And then, we have the square. So, sa square, ang pinaka-characteristics niya naman,
So, sa mid-rectangle, lahat ng interior angle niya ay 90 degrees. And then, ang pinagkaiba niya, si square kasi dapat lahat ng sides ay equal. So, take note, si square, ito rin yung tinatawag nating tetragon kay polygons, no? Ang napindot. Balik natin. So, ito ay tinatawag din nating tetragon. So, ang area niya, so basically parang base times height lang din, pero yung base and height niya kasi ay equal. So, para siya naging A times A, or that's A squared. And then perimeter, so ang sides niya ay A lahat. So, apat na sides. So, A plus A plus A plus A, so that's 4A. And then, another type of quadrilateral is the rhombus. So, dito kay rhombus, para siyang square na nakatagilid. Pero dito, no, although lahat ng sides ng rhombus ay equal, so ibig sabihin, ito is A, ito rin is A. So, dito sa kabila, this is A also, and this is A sa taas. Pero ang pinaka-defining factor, no, para masabi natin siya ay rhombus, kapag nag-drawing kayo ng diagonals, so dapat perpendicular sila. So, isa yun actually. So, kung i-compare natin yan, so dito kay square, di ba, kapag nag-drawing ka ng diagonals niya, so yung diagonals niya ay also perpendicular to each other. Pero unlike kay square, so square kasi yung mga angle niya sa vertex ay 90 degrees lahat. Pero dito kay rhombus, so hindi naman 90 degrees yung mga angle sa kanyang vertex. So yun yung malaking pinagkaiba ng rhombus natin. So dito ang area niya, so that's basically area times h, or that's area squared sine theta. So kung natatandaan nyo yung scissors formula natin for the triangle, so dun sa scissors formula natin, that's an area of triangle equal siya kay 1/2 AB sine theta. Ngayon dito, pwede nyo siyang i-apply actually kay rhombus. So kumbaga ito yung triangle natin, oh. Etong triangle na ito. So yung dalawang sides mo na adjacent to each other, so parehas yung length. Kaya maging A times A ito. So basically A squared siya. And then, since rhombus yung pinag-uusapan, no? Si rhombus kasi para siyang dalawang symmetrical na triangle. So, triangle sa baba, tapos triangle dito sa taas. So, kaya mawawala na yung 1/2 dito. So, eto kung kumpleto, so parang 2 times 1/2 ng A times sine theta. And then, you can also compute for the area ng rhombus using the measurement ng kanyang diagonal. So, yung D1 and D2 dyan, yun yung length ng diagonal 1 and diagonal 2 niya. And then, perimeter is same pa rin. So, A kasi lahat ng sides niya. So, that's 4A. And then, meron din tayong tinatawag na shape na kite, no? So, si kite kasi medyo nako-confuse yung iba pagdating kay rhombus. Pero, ang pinagkaiba naman ng rhombus kay kite, so si kite kasi, parang ganito yung itsura. So, yung sides niya, etong dalawang ito ay parehas ang length. Pero, hindi sila parehas din sa dalawang ito. So, yung dalawang nasa baba, parehas yung length. For example, ito ay 2, 2. Ito naman, tig 3. So, yung dalawang sides lang ang magkaparehas ang sukat. Unlike kay rhombus na parehas lahat. So, yun yung ating rhombus. And then, ito yung ating general formulas, no, for quadrilateral. So, ito yung mga formulas na applicable to any quadrilateral. Ito kasi special case lang kanina, no? So, ito, area niya, square root of s minus a, s minus b, s minus c, s minus d, minus abcd cosine squared theta. So, kung tandaan niyo naman yung ating Heron's formula kay areas of triangle, so medyo kamukha niya. Meron tayong semi-perimeter pa rin dito, no? So, nadagdag lang itong s minus d tapos minus abcd cosine squared theta. So, yung abcd, syempre yan yung length ng bawat sides ng ating quadrilateral. And then si semi-perimeter ay kalahati pa rin ng perimeter. Wherein yung theta naman na gagamitin dito sa formula na to, so yun yung average ng dalawang opposite na vertex angles. So dito, si theta pwede siyang 1/2 ni A plus C. O pwede rin siyang 1/2 ni B plus D.
And then if ever na ang given naman is yung length ng diagonals, so diagonal AC tapos diagonal BD, tapos alam nyo ano yung angle sa pagitan ng dalawang diagonals na yun, so you can use this formula to compute for the area of our quadrilateral. Next naman, we have the cyclic quadrilateral. So, sa cyclic quadrilateral na nilagay sa loob ng isang circle. Now, special case ulit ito ng isang quadrilateral, no? Pero ito yung extremely special case talaga. Ito yung ano lang common na, hindi mo siya common, pero still special type siya ng quadrilateral. So, pinagkaiba niya dito kay normal na quadrilateral, so mawawala lang itong term na ito. Hindi nyo na kailangang magkabisado. So, tanggalin nyo lang yung last term dun sa original formula ng quadrilateral. Yun na yung magiging area niya. And then alternatively, we have this formula naman. So, yung ABCD still ay lengths ng bawat side ng ating quadrilateral. So, ito para lang ano, AB plus CD, quantity ng AC plus BD, quantity ng AD plus BC. So, dito parang i-multiply nyo kasi yung lahat ng sides dun sa ibang sides pa, no? For example, eto, tingnan nyo si A na lang. So, dito kasi parang tatlong beses magpapakita yung A, same with the other letters. So, yung una muna, A times B. So, minultiply mo siya dun sa katabi niya, tapos i-add mo naman siya dun sa product ng dalawang opposite sides, so C plus D. And then next naman, si A, multiply mo siya kay C. Tapos, ganun pa rin, i-multiply mo ulit yung dalawang opposite side. So, dito, parang meron kang AB, AC, and then AD. The same with D, B. Multiply mo siya dun sa side A, dun sa side B, and then sa side C. So, parang ganun yung pattern nung minimemorize ko siya dati, no? And then, square root of all of this divided by 4 times R. So, yung R, syempre, that's the radius of this circle. And then, meron tayo ditong Ptolemy's theorem. So, si Ptolemy's relating ulit yung ating diagonals. So, ang relationship daw, yung diagonal 1 times diagonal 2. So, equal siya dun sa sum ng product of AC and BD. So, yung AC, sila ay opposite sides. Si BD ay opposite sides din. So, sum ng product of opposite sides. Equal siya dun sa product naman ng diagonal. So, that's the Ptolemy's theorem. Then, ito yung ating additional quadrilateral. So, meron tayong parallelogram. Okay, parallelogram naman, para siyang nakatilt bahagya na rectangle. So, yung dalawang parallel sides ang equal. So, ito ay B. Ito rin sa taas. So, B din yung length ng side na yan. Kung ito ay A din yung length ng side na ito. Pero naka-slant nga lang siya. So, yung ating formula dyan, ang area pa rin niya ay base times side or that's AB sin theta. So, same principle dun sa rhombus. So, ito yung, kumbaga, kay triangle kasi na scissors formula, di ba, meron pa dito 1/2. Pero since dalawang triangle yung pinag-uusapan, so parang minultiply mo siya ng 2 dito, so magka-cancel yung 1/2. And then, same ulit with the rhombus. So, 1/2 diagonal 1 times diagonal 2 times sine ng angle sa pagitan ng dalawang diagonals natin. And then the perimeter, so ito rin yung kay rectangle mismo. So, 2 times quantity of A plus B. And then lastly, we have ito kasi trapezoid siya pero siningit natin yung length ng isang dividing line kapag binigay yung ratio ng dalawang area kung saan na-subdivide yung ating total area ng trapezoid. Pero dito muna tayo kay area. So in general, ang area ng isang trapezoid, so h over 2 quantity b1 plus b2. So yung b1 and b2 na yan, sila ay parallel na sides, no? So yun yung man yung pinagkaiba ni trapezoid dun sa ibang quadrilateral. So unlike dito, for example, si side B, so side B ito, no? Ito rin, side B yan. So yung dalawang side na yan ay parallel to each other. Same with this, etong side A na to, tapos yung side na to, parallel to each other din. So yung dalawang opposing side ay parallel. Pero dito kay trapezoid, so yung isang side lang or dalawang opposite side lang ang parallel to each other. So etong dalawang ito, obviously, hindi sila parallel to each other. So yun naman yung characteristics ng isang trapezoid, no?
So, dito, yung h na yan yung perpendicular distance between the two parallel sides. So, ang parallel sides natin ay si B1 and then B2. So, yung pinaka-distance nila, yun yung h10. So, that's the area of a trapezoid. And then, ito kasi minsan, nababanggit siya sa mga problem. So, ang tawag natin sa angle na yan ay base angles. So, yung area, sabi dito, that's median times h. And then, yung perimeter, pares pa rin. Summation ng length ng bawat side. So, yung L1 and L2, so, ito yung slant height 1 and then slant height 2. I-add mo siya dun sa dalawang base para makuha yung perimeter. And then, yung L3 na to, ito yung sinasabi natin, kapag dinivide mo daw yung ating area ng ating trapezoid into two parts such that yung ating isang part is M out of the total and then N out of the total area ng trapezoid natin. So, ito yung pwede natin gamiting formula. So, MB1 squared plus NB2 squared divided by M plus N. So, yung M and N are ratios.